Breaking news, ang muling personal na paghaharap ng Presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump at Presidente ng North Korea na si Kim Jong-un ay pinatotohanan hindi lang ni Trump kundi maging ng Presidente ng China na si Xi Jinping. At tahasang sinabi ni President Donald Trump na personal niyang makakaharap si Vladimir Putin, Xi Jinping at Kim Jong-un sa isang meeting. Umani na naman ng mga kritisismo at iba't ibang mga opinyon ang muling paghaharap ni President Donald Trump at ni Kim Jong-un. Lalong-lalo na unang kinaharap ni Donald Trump ang presidente ng South Korea. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 29, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Pinag-uusapan ito ngayon ng mga world leaders, nagiging headline ng mga pahayagan sa iba't ibang international news worldwide. At ang usaping ito mga kaibigan ay ang muling paghaharap o personal na paghaharap ni President Donald Trump at Presidente ng North Korea na si Kim Jong-un. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, hindi ito haka-haka. Oo, marami tayong mga naririnig na meron silang palitan ng mga banta sa bawat isa. Merong banta ang North Korea na di umano aatakihin ito mismo ang lupain ng United States of America. Hindi gaanong pinapansin ng Estados Unidos ang mga banta ng North Korea. Pero kahapon lamang mga kaibigan, mismong ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ang nagsabi hindi matatapos ang taong 2025 at personal niyang makakaharap si Kim Jong-un. At kung ito ay mangyari na mga kaibigan, ito na ang apat na pagkakataon na si President Donald Trump at Kim Jong-un ay magkakaharap ng face-to-face. Matapos ang giyera ng North Korea at South Korea taong 1950 hanggang 1953 ay wala nang pakialamanan ang South Korea at North. At sa pagdaan ng maraming taon ay naitala na sa kasaysayan ang isang pangyayari. Ito mga kaibigan ay ang pagtatagpo ni President Donald Trump at President Kim Jong-un. Tinawag itong historical sapagat si President Donald Trump ang kauna-unahang presidente ng Amerika na nakatapak sa lupain ng North Korea at nakapagharap sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ito mga kaibigan ay si Kim Jong-un at ang presidente ng South Korea noon na si Moon. Itinuturing ni President Donald Trump na ang pagtatagpo nila ni Kim Jong-un na nangyari noong June 2019 ay isang napakahalaga sapagat mula sa summit sa Osaka, Japan ay tinapos ito ng maaga ni President Donald Trump at nagtungo sa isang demilitarized zone sa lugar sa South Korea. At ito mga kaibigan ay ang lugar na kung saan naghahati sa North Korea at South. Mula Japan, tumapak si President Donald Trump sa lupain ng North Korea. Isa pang pagkakataon na nagkaharap si Kim Jong-un at President Donald Trump. Ito ay nangyari noong June taong 2018 sa isang summit na isinagawa sa Singapore. Doon ay nagkasundo si President Donald Trump at Kim Jong-un na ihihinto ang nuclear project ng North Korea. Pero hindi ito nangyari sapagat merong hinihingi ang North Korea sa South Korea. Ito mga kaibigan ay ihinto ng South Korea ang kanilang pagdidepende sa nuclear naman ng United States of America. At ang pangatlong paghaharap ni Kim Jong-un at Donald Trump ay nangyari noong 2019
Pebrero at ito ay isinagawa sa Hanoi. Sa naturang summit ay walang magandang nangyari sa pagitan ng North Korea at United States of America, kundi ang matinding bantaan dahil sa patuloy na pagsasagawa ng North Korea ng kanilang mga nuclear weapons at projects hanggang sa napalitan si President Donald Trump hanggang sa ang North Korea ay patuloy na sa kanilang ginagawang nuclear weapon. Hanggang sa taong ito na nakabalik si President Donald Trump bilang muling Pangulo ng Estados Unidos, ayon sa ulat, nitong taon ay muling makakaharap ni President Donald Trump si Kim Jong-un. Tahasan itong sinabi ni President Donald Trump matapos naman ang ginawang meeting ni President Donald Trump at Presidente ng South Korea na si Lee Jae-myung. Maraming mga eksperto ang nagbato ng kanilang mga opinyon na ito ay aani ng matinding kritisismo. Bakit? Sabagat marahil ay iisipin ni Kim Jong-un na ano na naman ang pakana ng United States of America, lalong-lalo na bago kaharapin ni President Donald Trump ang North Korea, ay nagtagpo na una si President Donald Trump at South Korea. Iisipin marahil ng North Korea na ang summit na mangyayari ay para pa rin sa pabor ng South Korea at Amerika. Pero ang sagot ng North Korea ay ito. Ayan, tulungan niyo akong basahin. North Korea did not immediately respond to a request for a comment on Trump's remarks. Tinutukoy nito mga kaibigan ang sinabi ni President Donald Trump na sila ay maghaharap. Ibig sabihin mga kaibigan, malaki ang possibility na sila ay magkakaharap. Bakit? Sabagat hindi sinabi ng North Korea na ayaw, hindi rin sinabi ng North Korea na gusto. Nasa 50% ito mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto ay talagang malaki ang possibility na muling magkakaharap si Kim Jong-un at Donald Trump. Lalong-lalo na medyo nagkakaayos si President Donald Trump at Vladimir Putin na kaibigan naman ng North Korea at ang China mga kaibigan. Tahasang sinabi na ang muling pagtatagpo ni Kim Jong-un at Donald Trump ay magdidepende sa United States of America. Ang point dito mga kaibigan, aware na si Xi Jinping at Vladimir Putin sa issue na ito. At kung ako naman ang tatanungin ay wala namang problema kung magkaharap sila. Sana nga ay magkaharap sila ng personal at pag-usapan kung ano ang makakabuti sa bawat isa. Makakabuti sa buong mundo. Sana nga ay friendship na lang sila. Sana merong mga pagkakataon na kumakain silang sabay, magbabike ng sabay. Sana nga ay ganito na lang sila. Eto pa. Eto pa. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento diyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!